What's up mga Kamak bro? I'm back. So it's been like maybe 9-10 months or maybe 1 year yung last vlog ko. So parang may mali. Parang may mali. Ang mali is yung aking driving position is nasa kanan. Yeah, oops. So, ba't nasa kanan? Because in God's amazing power, oops, sorry, potassium groups na. So, nangyari na yung ating plano, pangarap na makaalis at makaalis ng Pilipinas, magtrabaho sa isang napakagandang bansa. So, no, wala ako sa Canada. Talagang masasabi ko siguro yung changes at yung plano ko na pumunta ng Canada way back 2023 is talagang firm yun. But something happened. A miracle happened. So balikan ko yung panahon na nagpo-process pa lang ako, which is I'm so excited. This thing happened last November 2023. So hindi na ako nakakapag-vlog noon, pero nabenta ko na yung huling binilad ko, yung MG CS. Nabenta ko na siya. And that time talagang sinisave namin ni Mrs. yung pera na yun. Sinave talaga namin yan actually. Then kasi baka magkaroon ng gastos, habang nagpa-process ako ng mga documents ko. So actually ang nangyari, instead na sa Canada ako napunta ako sa Brisbane. It's Brisbane, mate. So nandito tayo ngayon sa Australia. So medyo matagal na ako dito. Nasa March, April, May, June, July, August, September, October, November, 10 months na. So nasa 10 months na ako na nagpo-work dito, which is I'm so happy and I'm so blessed to work and magkaroon pa rin ng opportunity para magkaroon ng permanent residency dito sa Australia. So now, dito ako nag-work. I'm not going to show the name of the company, baka pagalitan ako ng aking boss because baka napanood niyo yung vlog to. So paano ba ako napunta ng Australia? So yung way back October, so tumawag sila, nasa Happy pa ako noon that time. Tumawag yung agency na sinasabi na ay interested ka ba na dito sa position na to, are you still interested? So sinabi ko oo. Then October na interview ako initially, then na finalize ng November, then nung November din pumirma ako ng kontrata. December dumaan yung Pasko, which is 1 year ago, na. So after nung December, nag-process na ako ng mga documents ko, a lot of documents na talagang inayos ko. So andun yung mga COE ko, mga COE, mga certification, mga training certification ko, mga school credential ko. So lahat yun, NBI, hanggang sa nag-medical ako. Sa school medyo marami yung hiningi nilang mga
requirements tulad ng diploma, tapos mayroon pang English, parang proof na English yung turo sa school nyo. So high school and college yun. So napakadami ng hingi sa akin that time. Sobrang dami. So ngayon, kung tatanungin nyo ano ba ang position ko dito, actually same lang din ng profession na ginagawa ko sa Pinas, pero medyo malayo din sa business ko, pero same ng profession. So sa Pinas kasi I'm a health and environment and safety supervisor. Naging facility supervisor ako sa Habi, facility and maintenance, sorry. Tapos since nga mechanical engineering yung ating line, so kaya na-promote tayo na i-handle din yung maintenance ng previous company ko. And now dito nahire ako as a health and safety manager, but since dito sa Australia hindi kasi parang isang position lang yung gagampanan mo. Actually it's not just only one position. So dito, since parang ang culture nila dito multitasking talaga, so dito parang ang nagiging position ko rito is malaki yung part ng health and safety management na ginagawa ko. Then also ngayon, the maintenance ng mga equipment namin sa loob ng yard. So maintenance management, then some part of what you call this, operation. So kasi ang gusto ng amo ko, kailangan aralin ko lahat. So actually talaga inaaral ko lahat until now naman, inaaral ko pa rin siya until now. So yun, masaya na nakabalik tayo sa pag-vlog. Masaya na nandito tayo ngayon sa Australia. So now ang dream ko na lang, hopefully by next year maisama ko na rin yung aking mga anak at asawa. So yun na lang yung actually hinihintay namin. So ngayon, going 1 year na ako dito. So which is maganda naman yung ating status, maganda ang ating mga maganda ang ating performance. So that's why. So wala naman ako masasabi sa amo ko, kasi totoo lang, yung amo ko is napakabait. Sobrang bait niya. Hindi lang yung kasi ang amo namin dito is, since family family business, so ang nagmamanage na is third generation na ng family. So yung boss ko, he is the operation director. So yung kuya niya is the general manager, and yung bunsong kapatid nila is yung sa finance. So yung boss ko, since operation siya, hawak niya ang maintenance, hawak niya ang health and safety. So lahat actually, kung ano yung hawak niya, kung ano yung responsibility niya sa company, yun yung actually ginagawa ko rin. At yun din yung mga tinuturo niya sa akin. So yung isang boss ko naman is general manager. So technically more on operation, more on sa contracts, mga ganun. So pero mas may alam siya, mas gamay niya yung company, because through operation, kahit sa mga maintenance, even though sa mga machine na nasa yard namin, mga malalaking equipment na nasa yard namin, kabisado niya rin. So which is, he is also helping me para makaka-catch up dun sa mga knowledge na dapat ko malaman when it comes sa maintenance management. So ngayon, papunta ngayon ako sa BOC is welding supplies. So kuha ko ng mga contact tip ng aking mga kaibigang welder, dahil kami ay bumubuo ng machine ngayon. Nagre-republish kami ng isang malaking shear machine, shear equipment. So malaki siya, kasi malaki. So
started this as ano pa, actually hindi naman, yung nagpalit lang ng buwan, itong December lang namin halos sa sinimulan kasi talagang nag-down, so medyo bumagal yung operation namin. Okay, going back, so marami na ako masyadong sinasabi which is not related to our vlog. So ngayon, andito na po ako sa Australia, and I can say that I'm blessed, my family is blessed, because natupad ang aming isa sa mga pangarap namin. So ngayon, since siguro maraming magtatanong, paano yung naging process mo dyan sa Australia? Mac bro, nahihirapan ka ba? Nagkaroon ba ng maraming challenge bago ka makakuha ng visa as a work visa? Actually, now yung visa na meron ako is the 482 subclass 482. So typically binibigay yung 482 sa mga, mostly sa mga professional, tsaka yung mga high skilled worker. So sa 482 mayroong tinatawag na tawag dito midterm, short term, tsaka yung parang midterm niya 4 years. So yung short term is 2 years, then yung short term is 2 years, then midterm is 4 years. Pero sa amo ko kasi, ang ginagawa niya, since ang requirements lang naman para ma-PR ka is at least 2 years, pwede ka na mag-apply ng PR. So ngayon, dahil 2 years lang ang kinukuha ng boss ko na visa, so after 2 years, ang ginagawa ng boss ko is ina-apply niya na agad ng permanent residency yung mga employee niya, especially Filipino. He loves Filipino actually. Then ngayon, since naka 482 ang tanong, mahirap ba? Mahirap bang makakuha ng 482 visa? Actually ngayon, medyo mahirap na. And if I'm not mistaken, hindi na 482 ang tawag sa visa na pwede mong makuha. If I'm not mistaken, kasi babasahin ko pa eh. Hindi ako sigurado kung by February pa ba ang magbabago siya, kasi may mga list na doon na pinakita sa akin ng kasama ko rito yun eh, kasi magkakaroon talaga ng changes. So since yun, mababago siya, so may mga skilled mga item, mga skilled item o skilled position na wala na doon sa visa. Kaya probably next year yung may mga planong pumunta ng Australia, kung wala kayo dun sa list ng pwedeng mabigyan ng visa o eligible na mabigyan ng visa, medyo mahihirapan kayo, especially if yung employer nyo is medyo mahina sa immigration. Kasi most ng company dito sa Australia, ang nila dito, ang priority nila dito is yung malalaking business na, kumbaga may capability na kumuha ng mga tao, pag-support ng tao. So yun. So ngayon, babalikan ko kayo, bigyan nyo lang ako ng mga ilang seconds. Kung wala ako ng mga contact link, balikan ko kayo, okay? So yun, tuloy natin yung video natin, kasi habang nag-aantay ako ng contact link, kasi ipine-prepare pa, 100 pesos kasi minibili ko. So ito nga pala yung aking driving. Right. So ngayon, habang nag-aantay ng contact link, nandito ako sa BOC. Yan yung sinasabi sa inyo, BOC. Yeah. So yan nga, tuloy ko yung sinasabi ko kanina. Yun nga, pagka na 2 years ka na, pwede ka na mag-apply ng ng permanent residency. Ang kailangan mo lang naman doon yung same documents mo nung nag-apply ka ng 482. And syempre yung PTE, yung English test. So sa Canada kasi parang ang PTE is parang katumbos siya ng IELTS. So dito naman, PTE the usual, sabi nila mas madali daw yun sa mga, kasi syempre English is not our first language. So may mga Pilipino pa rin paano, nahihirapan
hanapan. Pero once na nandito ka at naniniwala ko, once na dedicated ka, once na talagang gusto mo i-pursue yung pangarap mo, why not? Maka 50 ka lang, oh. Sabi nga ng mga kasama ko dito naka-PR na hindi naman sila ganun talaga kaya talagang ka-fluent, kagaling mag-English. Maka 50 ka lang, goods na yan. Goods na yan. So ngayon, we're looking forward. My wife is looking forward. Even my kids is looking forward na by next year is makapag-apply na tayo ng visa. And siguro pagka nakapag-apply na tayo ng permanent residency, pwede na silang pumunta rito. But I'm not pretty sure kasi minsan tinatanong din ako nung wife ng boss ko na kung gusto kong dali na yung family dito, pwede naman. Pero subsequent ko sila, yun yung tinatawag na subsequent visa. So pwede ko na silang dalhin dito. Yun nga lang, I need to shoulder pa rin yung kanilang mga insurance. And yung school, double check ko kung hindi ako sure kung free na yung school pag hindi ka pa PR. But I wanna know, I will check that. Siyempre babalik ako kayo kung free ba siya or may kailangan na may mga tuition fee pa rin. So we're gonna check. So dito masarap mag-work. Ngayon December, mostly dyan sa Pilipinas is malamig na. Dito is baligtad, napakainit dito. So ngayon is 29 degree Celsius. So summer kasi. So summer started December. So magtatapos siya na around February February or middle ng March, mid-March, mga ganun. So so pag December talaga sa pang-init. So masarap mag-work dito, honestly. Napakasarap mag-work, lalo na kung ang amo mo is mabait, may consideration. So wala kang problema, wala kang magiging problema. Ganun yun. So minsan sinasabi na swerte yan, no? Hindi siya swerte, blessing yun. You need to start praying for it first. Then yung plan mo, pag-pray mo, kasi Diyos mo, ilagay ng guidance, then makikita niyo. Ano naman magbubunga yung prayer yun. So maraming mga bagay na mga hindi ko na-expect na nadadatnan ko dito, yung mga bagay na hindi ko na-expect na bibigyan ng Lord sa atin. So usually I'm so happy. I cannot say it one by one, but what I can say is talaga sarap, bless. So yun lang for now. So syempre susunod-sunod na natin yung vlog. Then probably by this coming 21st, I'm going back home to take at least 2 weeks vacation sa Pilipinas. So syempre mamamasyal kami ng aking mga kiddos at ang aking asawa. We're gonna do some bonding time. So I'm so excited. So balikan ko kayo so susunod na vlog. Then I might gonna discuss para sa mga safety officer dyan na nangangarap, yung mga safety manager, safety officer, safety engineer na nandyan sa Pilipinas na nangangarap, kung paano makapunta rito sa Australia. Nahanap tayo ng way or i-discuss ko yung way kung paano mag-apply and ano-ano yung mga company, magkano yung sahod, magkano yung pwede nyo kitain 1 month, kasi dito week lang so for now, mga ka-safety officer, mga safety engineer, mga safety manager, babalikan kayo for that. Thank you and subscribe kayo sa aking channel. Bye!